So we are on our final leg ng ating pong series called Yung Mas Malakas Pa. Realign. And I hope and pray na ito pong mga natutunan natin, ilang Sundays po tayo ngayon? 4 lang kasi noong nakaraan 5 eh. Yung mga natutunan natin for the past 2 weeks po ay nai-apply po natin sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. Amen po ba? And I pray that today, as we hear and study the Word of God, nawa po ay hindi lang basta natin narinig ito, kundi mai-apply po natin mismo sa ating mga buhay. Amen ba? Bago tayo magsimula, hingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Let's close our eyes and bow our heads. Holy Spirit, we welcome you in this place. Father, Jesus, we welcome you, Lord God, in this place. At tunay nga po, O Diyos, na dakila ka sa aming pong mga buhay. And we know, Lord, may gagawin ka, kikilos ka, Panginoon. You will do extraordinary things. You will revive our hearts today, Lord. At ngayong umagang ito, Lord, we pray and we declare, Lord God, restoration will happen to your people, Lord God. Mangyayari po, Panginoon, ang realignment sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. We declare victory upon victory in this place. Blessing upon blessing, Lord God, to your church. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Let us all say, Amen. Okay. So, isa na lang po itong itatopic natin na realign. Ano pa kaya yung kailangan nating i-realign? Sino po dito nakaranas ng mabalian ng buto? O yung mga ganyan yung ano nila, di ba? Yung buto, pag na ganon, anong kailangan? Ma-realign. Tama po ba? So meron pa tayong isang kailangan maibalik. Okay? Ano kaya yun? Tanungin niyo po ako ano? Today, we are going to realign our culture. Sabihin niyo nga po, culture. Okay. Nababasa niyo po? Ako gumawa niyan. Maganda po ba? Thank you. Yabang no? Okay. So today, we are going to realign our culture. When we say culture, church, it speaks about the environment we live in. Okay? Culture daw po is kung paano tayo namumuhay. Namumuhay ang isang tao. Okay? How the people speak, or culture is the habits, customs, beliefs, and values. Now the question is, kamusta daw po ba ang kultura natin? Kulto ba? Di naman, di ba? Okay? Kamusta daw po ang kultura ng ating bayan? Eto, ngayon medyo pinag-uusapan talaga, no? Ang kultura ng bayan natin ngayon, ng ating bansa. Kumusta daw po ang kultura ng Kristiyano sa ating bansa at sa ating simbahan? Again, we are defined and identified by our culture. Amen? Nakikilala po tayo base sa ating kultura, base sa ating ginagawa. Tama po ba? Pero ang tanong, okay? Ang tanong is, naka-align daw po ba ang kultura ng bansa natin sa kultura ng langit? Ting! Nakakaiyak man, kayo na lang sumagot. Okay? Or ang tanong, kilala daw ba ang Pilipinas bilang matuwid at makadiyos na bansa? Kayo na lang din po ang sumagot. Or, pangit man, isipin, minsan ba, naisip natin, ang Pilipinas ba mas kilala tayo sa pagkakaroon ng pinaka-corrupt politicians? Aray ko. Kilala daw ba ang Pilipinas sa pinaka-polluted na mga ilog? Aray ko. Kilala daw ba ang Pilipinas sa pinaka-most lubak na kalsada? Sino dumaan sa Valenzuela? Ay, sorry. O
O di ba, dumaan kayo sa Valenzuela? Kaya kayo nakarating dito kasi dumaan kayo sa Valenzuela. Bala na kayo kung ano yung nakita nyo doon. O, di ba? O kaya naman daw, Pilipinas daw, most lubog sa baha. Wala namang bagyo, pero, anong nangyayari? Pilipinas! Ayoko na. Nakakalungkot man pong isipin, pero sa ganyang paraan na po ba nakikilala ang ating bansa? Sabihin nyo nga po, aray ko. Diba? Ang sakit. At isa pong malaking factor ng pagbabago sa ating kultura or nakagawian ay ang ating mga values. Sabihin nyo nga po, values. Ang values po ay ang principles ng tama at mali. Okay? Ang values po ang nag-a-align sa ating kultura. Values are the beliefs or the things we value or give importance. Okay? Bakit daw po dumadami ang mga addict? Bakit daw po dumadami ang mga unfaithful? Bakit daw po dumadami ang mga may identity crisis? Bakit dumadami ang mga tao or mga batang hindi sumusunod sa magulang or sa leadership? Bakit kaya? Kasi sabog ang kultura. Bakit? Kasi hindi ito naka-align sa ating mga values. Are you there? May kakampi pa po ba ako? Thank you, Lord. Okay? Ako po naniniwala, if we can change our values, we can also change our culture. Naniniwala din po ba kayo? Pwede. Kaya. Amen po ba? Now, ang question, sagutin niyo po sa mga sarili niyo ito, anong mga maling practices or existing culture ang nais nating mabago? Sige po, ilista nyo yan sa mga utak nyo. Ano nga ba yung mga maling practices or yung existing culture natin na gusto nating mabago? Ibig sabihin, anong values po ang dapat bigyan natin ng pansin sa ating buhay? At dito mismo sa ating pong simbahan. Amen? Okay lang ba sa atin yung, excuse me po, okay lang ba sa atin yung laging late sa pagsamba? Aray. Sorry po. Okay, yung tipong dadating kapag message na, kasi yun naman daw yung mahalaga. Diba? Pero pag outing o kaya sa concert, maaga pa sa maaga yan. Are you there? Okay? Okay lang daw bang hindi magsimba, basta hindi nakakalimot sa Diyos. Okay? Okay lang daw bang gumastos sa mga concert, sa kung ano-ano, sa mga material na bagay o sa iba pa. Tapos sa gawain ng Lord, excuse me po ulit, 100 pesos lang hindi pa natin madukot. O kaya gusto pa libre. Aray ko. Sakit na ba? Amen? Kung leader daw po tayo at ministers tayo ng church, okay lang daw bang deadmahin natin ang ating mga pastor, ang ating mga mentor at bigla na lang tayong mawawalang parang bula? Normal na lang ba sa atin ang hindi mag-reply sa chat or kahit sa PM at puro sin na lang? Sino dito mga sinners? Aray ko. Kaya kayo nandito sa church kasi sinners tayo eh. Yung sin ka lang ng sin sa mga chat. Diba? And maybe, ito pong masaklap, kung darating tayo sa point na hindi natin napapansin na ito na yung mga culture na kine-create natin at tinotolerate natin. Question is, what culture are we creating and tolerating? Tapos sasabihin natin, Lord, I love you. Lord, mahal kita. Diba?
Kung hindi natin kayang mahalin ang church, how can we say we love the Lord? Are you there? Pakinggan niyo po ito. It is impossible to love Jesus and hate the church. Hindi po magtutugma yan. Never. Sabihin mo, mahal mo si Jesus, pero yung church hindi mo mahal. Marami pong values ang pwede nating pag-usapan. But for today, para po ma-align po tayong muli sa culture ng God na binigay po sa atin, allow me to share with you the core values of our church. Wala po tayo ibang pag-uusapang values ngayon, kundi yung values po ng simbahan natin. Are you ready? Are you ready? Again, core values. Ano nga ba ang core values? It is the fundamental beliefs and guiding principles that shape our actions, our decisions, and behaviors in various aspects of life. So ang core values po natin ang magdi-define of who we are. Yan ang magdi-define of who we are as we do our mission and fulfill the vision. Now, these are the values or behavior that represents our church. Meron pong 5. Ilan? 5. Meron na lang akong 30 minutes. 20 minutes lang to, promise. Promise. Sige, kanan pa. Promise. 20 minutes. And 2 hours. Chares. Joke lang po. Mabilis lang, promise. Simulan na natin. Number 1 core value that represents our church, at ito ang dapat na nakikitang value sa church. Number 1, sabihin nyo nga po? Lordship. Lordship. Ano yun? May nakalagay po dyan, Lordship. We value obedience. Ano yung obedience? Nakakain ba yun? Ha? Hindi, di ba? Pero ginagawa yon. Amen? Yan daw po ang dapat na unang-unang behavior na nakikita sa ating mga Kristiyano. Bakit? Because Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. At pinaniniwalaan po natin ang buong pusong pagsunod sa will ng God at sa salita niya. Na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay ang starting point po ng Christian faith at ang foundation ng lahat ng spiritual growth. Paano ka lalago kung hindi ka marunong sumunod? Are you there? We submit to the Lordship of Christ and to His Word. What is His Word? Ano po yung Word ng Lord? Meron po ba kayong dala? Sino po may dalang Bible? Bigyan kong chocolate, mama, si Kuya Nerby, may dala daw Bible eh. Ay, okay lang, isa lang po yung nagtaas kanina eh. Oh. Very good yung lahat na may dalang Bible. Amen? The Word of the Lord, the Bible. We submit to the Word of the Lord and to the Lordship of Christ as the supreme authority of our lives. Bakit po natin gagawin yan? Bakit natin susundin yung salita ng Lord? Kasi malinaw po dapat sa atin that once we accepted Jesus Christ in our lives, we accepted Him not just as our Savior. Are you there? But we accepted Him as Jesus, as our Lord and Savior. Amen po ba? Hindi po pwedeng tinanggap lang natin si Jesus, yung salvation niya, tas after that, bumalik ka na ulit sa gusto mong gawin, hindi ka na sumunod sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, walang ganun. Are you there? Ang Lordship po at kaligtasan, magkasama po yan. Okay? At kailanman hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Matthew 7 verse 21, basahin po natin sa Tagalog. Ready? Set, go.
ay papasok sa akarihan ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Malinaw po ba? Or gusto nyo English? Para mas maintindihan? Malinaw po ang salita ng Diyos na hindi sapat na tinatawag lang nating Panginoon si Jesus para makapasok tayo sa langit. Maaring may mga tao, kaya nilang tawagin Panginoon si Jesus. Pero hindi naman talaga nila kilala si Jesus. Tama po ba? True discipleship or lordship involves actively doing the will of God at hindi lang basta sinasabi mo. Sabi nga po, action speaks louder than? Diba? Totoo. Tama po ba? Masyado po sigurong mababaw ang pagkakaintindi po natin sa ginawa ni Jesus sa atin kung hindi po natin nagagawang sumunod sa mga utos niya. At baka magulat na lang tayo pag dumating yung time na pupunta ka sa langit, pagdating mo sa pintuan sa gate, nakapila ka. Sabi, sino to? Sabi ni Lord sa'yo, who is you? Who is you? Mali yung English. Sabi ni Lord, who are you? Kilala ba kita? Di ka kilala kasi hindi ka sumusunod. Napakalinaw po. Malinaw po ba? Nababasa nyo? Diba? At alam na natin tong verse na to. Ang pagsunod po ang unang values na dapat nakikita sa atin. Para ma-realign po ang culture natin, unahin nating bumalik sa pagsunod sa naisin at salita ng Diyos. Amen, church? Lagi po nating alalahanin kung paano ba tayo nakakilala sa Diyos. Paano? Kasi meron din ginamit si Lord para tayo po ay makakilala din sa Kanya. Amen? Balikan po natin yung pagde-devotion natin every day. Kaya nga daw nating tumagal sa gadget, kakascroll eh. Di mo alam, isang oras ka na dyan, oh, sa reels ng mga kung sino-sino. Kaya nga daw natin tumagal sa Netflix ng ilang series. Di ba? Ilang oras yung Squid Game. Ilang oras yung isang series? Isang oras? O, yung iba, nagmamarathon, no? Buong araw, 6 na series. 6 hours, kayang tumagal sa Netflix. Tapos hindi makapagbasa ng Bible kahit 15 minutes lang. Aray ko. Amen? Ngayon daw po, let's be intentional sa pagsunod sa gusto ng Lord sa buhay natin. Amen? It's a matter of priority. What do you value? Anong pinapahalagahan mo ngayon? Yun ang magiging ikaw. So today, we will recommit to God at susunod tayo sa Kanya. Pwede po ba natin sabihin, Lord, susunod po ako sa'yo. Yung iba ayaw. Ayaw, Lord, bahala ka na sa kanila. Ayaw nila eh. Amen. Lahat po tayo susunod sa utos ng Diyos. Paano tayo susunod sa utos ng Diyos? Meron pong 10 commandments, tama po ba? Ilan yon? 10 lang, di ba? Ilan yung 10? 10. Mahirap ba yun? Ito lang yun, oh. Sa kamay natin. Pero mahirap yun kung tayo lang mismo sa sarili natin. But every day of our life, hanggat hindi bumabalik si Lord, Lord, tulungan mo kami every day ng buhay namin, sundin yung 10 utos mo. Amen. Sabihin nga po natin, we value obedience. Hallelujah. That is number 1, core values na dapat po nakikita sa atin. Number 2, evangelism. Ting! Hala, ano yung evangelism? Alam pa ba natin to? Evangelism, baka nawawala na po tayo sa culture
picture ng God kasi nakalimutan na natin itong values na ito. So this was the time, ito pong verse na susunod na babasahin natin. This was the time of Jesus' resurrection. Okay? Sinabi niya to sa mga disciples niya nung nagpakita siya sa kanila, dun sa 11. Mark 16, verse 15, basahin po natin. And then he told them, "Go into all the world and..." Ano daw po? Ang ginagawa natin. Sorry, Lord. We value lost people. Anong dapat pinapahalagahan natin? Yung mga lost. Baka isa ka ulit sa lost. Okay? Bakit daw po ito isa sa core values natin? Dahil po ang puso ng Diyos is to reach the lost. Kaya nga po tayo nagsishare ng gospel sa lahat. Mapa-local man yan or abroad, sinishare po natin ang salita ng Diyos kasi we value lost people. Lagi po nating alalahanin kung paano tayo nakakilala kay Lord. Kasi merong isang tao, merong isang magulang, may isang kapatid, may isang kaibigan, may isang katrabaho, may isang kapitbahay, may isang kapamilya na naglaan ng oras nila para sa'yo at i-share yung good news ng Diyos. Amen po ba? Meron. Merong ginamit po si Lord that up to this day, yung pag-preach po ng gospel ng mga disciples ni Jesus ay nakarating po sa atin. Amen po ba? So, sino tayo para ipagdamot yung ibinigay sa atin? We should pay it forward. Huwag tayong maging madamot sa salvation po na natanggap natin. At huwag tayong matuwa na yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin mapupunta sa impyerno, ikaw, alam mo pupunta ka sa langit. At alam mo kung paano makapunta sa langit, pero hindi mo sinabi sa kanila. Kanino natin gagawin? Unahin natin sa pamilya natin. Meron ka bang kapamilya na hindi pa nakakakilala kay Lord? Or meron ka bang kapamilya na wala pang personal na relationship kay Lord? Now is your time to share the good news. Bakit? Bakit now is the time? Ang dami nang nangyayari sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Ang daming war. Tama po ba? Ang daming war. Ibig sabihin, senyalis na po yan na malapit nang bumalik si Lord. Pero anong ginagawa natin? Are you there? Let's share them how God is good sa buhay po natin. At lagi po nating tatandaan that we are a living testimony. Ikaw mismo, yung buhay mo, ang tinitingnan ng ibang tao. Hindi naman agad sila magbabasa ng Bible eh. Pero ikaw mismo ang binabasa nila. Ganito pala ang buhay ng isang Kristiyano. Ganito pala ang pamumuhay or ang karakter ng isang Kristiyano. Amen? Ipakita mo kung paano ka binago ng Diyos. Kung gaanong nagbabago ng buhay ang salita ng Diyos. At kung gaano katotoo ang mga pangako niya. Amen? What matters most to Him should matter to us as well. Dapat iisa po tayo ng puso with the Lord. And the next point is what? Next point, after natin mag-evangelize, yun na ba yun? Tapos na? Okay na yun, Lord. Nakapag-share na ako ng gospel. Okay na yun, Lord. After natin mag-spread ng good news, doon na ba natatapos yun? And this will lead us to our third core value. Third core value na nagre-represent ng ating church is discipleship. Number 3, sabihin nga po natin. Discipleship. Anong vina-value natin? We value spiritual growth and maturity. Bakit?
Bakit kailangan nating i-value yan? Because we are called to make disciples. And our primary focus is relationship or ministering to people. Okay? Sabihin na, hindi ko kaya yan. Kaya mo. Okay? Basahin po natin Matthew 28 verse 19 to 20. Lagi na po nating naririnig to. Dapat alam na natin to. Basa. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Baka nakakalimutan nating magpa-disciple. Or nakakalimutan na nating ang pagdi-disciple na ginagawa din po sa atin ng ating mga pastor at ng ating mga mentors. Huwag po tayong makontento na nag-share lang tayo ng gospel sa iba. Pero bilang isang representative ng Diyos, let's make see to it na matulungan din natin silang lumago at lumakad sa paraan na gusto ng Diyos sa buhay nila. Turuan po natin silang sundin at alamin ang purpose ng Lord sa mga buhay nila. Amen po ba? Sa paanong paraan? Sino po dito may ina-attendang life group? Taas ang kamay. Taas po kamay para makita natin. Diba? Yung ibang walang life group, pakilista nyo nga po para pasok po natin sila sa sa mga life group. Okay? O kaya sa mga schooling dito sa church, after ng encounter, meron po tayong mga schooling. Tama po ba? Bakit may mga ganyan-ganyan pa pag-aaral-aral? Tapos na nga kami mag-aral-aral ulit. Ang pagkakatuto po, hindi po yan natatapos. Hanggat nabubuhay tayo, matututo at matututo po tayo. Amen po ba? Huwag po nating alisin ang culture natin ng pagdi-disciple kasi dito po tayo lalago, dyan po tayo magmamature at dyan po tayo matututo. Ang discipleship relationship po ay forever dapat yan. Sabihin nyo nga, my forever. Share ko lang po, kami po ni Pastora Wari, kasi po siya po ang mentor ko, magmula po nung youth kami, okay, nung JAG pa kami, hanggang sa nag-work na kami, hanggang sa kami mga alaga niya, hanggang sa mga nagkaroon na kami ng mga boyfriend, hanggang sa nag-asawa na kami, at yung iba sa amin ay may mga anak na. And up until today, tuloy-tuloy po ang discipleship relationship namin. Kahit na minsan, hi, Ninang Wari, kahit minsan, sa GC namin, walang sumasagot sa tawag niya kasi lahat busy. Sorry po, Pastora, hi, shout out. Okay? May pagkakataon na sinasabi ni Pastora Wari, ayaw nyo na atang magpa-mentor eh. Ayaw nyo na atang magpa-disciple eh. Masyado na ata kayong magagaling eh. Pero hindi po. Babalik at babalik ka sa mentor mo, magsusumba ka. Ate, kasi ganito nangyayari. Ganyan. Amen? Masarap pong magsumbong sa mentor at sa mga pastor natin. Kasi alam mong hindi ka nila i-judge. Di sila judgmental eh. Amen? Kagaya po ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga disciple, anuman yung nagawa ng mga yun sa kanya, nagpatuloy pa din siyang i-disciple at i-guide sila sa buhay. Kahit na alam niyang may isang huhudas sa kanya, nagpatuloy pa rin. Kahit na alam niyang may isang magde-deny sa kanya ng 3 times, nagpatuloy pa rin siyang mag-disciple. Are you there? So huwag po tayong magsawang tulungan yung mga mentees natin bilang isang mentor na i-guide sila at i-lead sila sa turo ng Diyos. Amen? Shout out din sa mga alaga ko na sumasagot na sa GC, sa mga tawag ko, sinong ready andyan, life group. Sumasagot na po sila. Hallelujah, praise the Lord.
I love you guys. Okay. Salamat po kasi alam niyo po, mahirap po silang pagtagpo-tagpuin. Pero pag tinigilan mo, hindi talaga sila magtatagpo. Pero wag mong tigilan, tingnan mo, ang kulit naman ni ate, sige na nga, sasagot na nga kami. Amen ba? So again, sama-sama po tayong magpalago at patuloy na matuto through discipleship. Masarap pong matuto at magpaturo. Amen po ba? Sino dito na katabi niya yung mentor niya? Sabihin mo, thank you po. I love you po. Huwag ka pong magsasawa. Amen? Sino dito yung katabi niya yung pastor niya? Sabi mo, Pastor, huwag kang magsawa sa amin. Pagpipray namin, hindi ka magsasawang magturo sa amin. Amen po ba? Amen. And number 4, na values, core values na dapat pong nagre-represent sa atin. Number 4, ano po? Ano po? Family. My family. Amen? We value long-term relationships. Basahin po natin yung mga verse. Hindi ko na po kailangan ipaliwanag to eh. Sabi po sa Hebrews 13 verse 1, keep on loving each other as brothers and sisters. Tama po ba? Romans 12:10, ano pong sabi dyan? Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Psalms 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Are you there? And meron pa pong isang verse. This was the time, ito pong verse na to, this was the time na nagsabi na si Jesus sa kanyang mga disciples na hindi na siya magtatagal. Okay? At hindi sila pwedeng sumama sa kanya. So ito yung sinabi ni Jesus sa kanila. John chapter 13 verse 34 to 35. Basahin po natin. So now I am giving you a new commandment. Ano pong sabi dyan? Love each other just as I have loved you. You should love each other. Yung sunod na verse. Your love for one another will prove the world that you are my disciples. Paano? Paano natin yan gagawin? Paano natin ipoprove sa mundo na tayo ay disciple kung hindi tayo nagmamahalan bilang isang pamilya? Are you there? Alam niyo po, habang ginagawa ko po itong message na ito, habang binabasa ko itong mismong verse na to, sabi ko, naiyak na lang po ako. Literal. Umiyak ako, sabi ko, Lord, sorry. Sabi ko, Lord, sorry for not doing your commandment. Na mahalin ang kapatiran kagaya ng isang pamilya. Kagaya ng pagmamahal mo sa amin. Baka po, church, kaya nawawala tayo sa alignment kasi nakalimutan na natin na mahalin ang spiritual family natin. Kagaya ng pagmamahal ng Lord sa atin mismo. Amen po ba? Baka magkakakilala na lang tayo dito sa loob, pero after ng service, ganun na lang. Diba? Baka sa loob ng church, may kanya-kanya tayong grupo, may kanya-kanyang kampihan. May kampihan? Ano to, laro? Diba? Papansinin mo lang yung gusto mong pansinin. Pero hindi po aksidente na ipinapaalala sa atin ng Lord itong bagay na ito para tayo ay ma-realign at mabalik tayo sa culture ng pagiging isang pamilya. Pamilya to. Pamilya tayo, guys. Church. We are family. Amen po? Sabi ni Jesus, yung pagmamahal nyo sa isa't isa ang magpuprove sa mundo na disciples ko kayo. Paano natin mapuprove sa mundo na disciple tayo ni Jesus kung tayo dito mismo sa loob hindi tayo nagmamahalan bilang isang pamilya? Are you there?
Let's treat one another as our own family. Amen po ba? Sogsim family? At naniniwala po ako na tinawag po tayo ng Diyos to be a spiritual family. Na kung saan niyayakap po natin ang community, nire-reject po natin yung idea na ng disposable relationship kasi ayaw po ni Lord nun. Dapat po natin gawin ay piliin nating lakaran yung pag-ibig, respeto at pagkakaisa. Ngayon kung may nakita kang ka-churchmate mo, may problema at nagsabi sa'yo, alam mo kapatid, ganito yung nangyari sa'yo, sa buhay ko ngayon. Nag-share siya kasi alam niya makakatulong ka sa kanya. Pero hindi siya nag-share sa'yo para i-share mo din sa kung kani-kanino. Hindi ganun ang pamilya. Amen? Sabihin niyo nga po, we are family. We are family. Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, I love you with the love of the Lord. Amen? Totoo bang mahal niyo yung katabi niyo? Aba, dapat lang, nakikita kayo ni Lord, no? Kahit hindi ka mahal-mahal, tama. Amen. Hallelujah. That is number 4. Core values po na nagre-represent ng ating church. And number 5, last. Character. Character? Anong character ka dito? Ganun ba yun? Hindi po ganon. We highly value to develop the inner life. Are you there? Baka masyado na tayo nakafocus sa galaw ng mundo at yun na yung sinusundan natin. At marami tayong nakikita ngayon, mostly sa social media, sa lahat ng platform, na akala natin yun ang standard ng buhay. Hindi po. Okay? Our character should not be based on what is viral, what is sikat, what is patok, but it should always be aligned sa values ng Diyos, sa word ng Diyos, which is the Bible. Tanong tayo ng tanong kay ChatGPT, kay Twitter, kay Facebook, kay Instagram, ano bang gagawin ko pag may ganito akong problema? Huy, baka nakakalimutan po natin na ang manual nating mga tao, na ang manual nating mga believers ay ang Bible. Are you there? Hanap ka ng hanap ng sagot sa problema mo, try mong buksan yung Bible mo. Amen. We are to develop a godly character, kagaya ng faith, integrity, discipline, courage, honor, humility, compassion, and unity. Yes po, opo, maganda na uma-attend po tayo ng church services. Kasi dito po nabibuild ang relationship natin sa bawat isa. Tama po ba? But, maganda rin na uma-attend tayo ng life groups. Kasi doon mas nagiging intimate, doon mas nagiging personal. At doon nakakatulong sa atin na nasi-share natin yung buhay talaga natin. Pero daw po, ang pinakamainam po ay yung kapag tayo na lang ni Lord ang nag-uusap. You and God alone. Our godly characters will be developed kapag meron po tayong intimate relationship, meron tayong intimate time with the Lord. Are you there? Hindi po natin malalaman ang tunay na source ng mga character na ito kung hindi tayo nakakonect sa true source ng mga character na ito. Amen po ba? Sa panahon po natin ngayon, sobrang daming definition ng mundo about sa love. Ng mundo about sa faith, about sa honor, about sa humility, sa compassion, sa unity. Ang dami. Ang daming definition ng mundo sa mga bagay na ito. But then wag po nating kalimutan
na bumalik sa Bible na siyang nagbibigay ng true meaning ng mga characters na yan. Sabi ng mundo, love is conditional. Mamahalin kita kapag. Mamahalin kita kung. Pero anong sabi ng Lord? Sabi ng Lord, minahal na kita, makasalanan ka pa lang. Are you there? Sabi ng Lord, mamahalin kita kahit na may kahit pa. Amen po ba? Sabi ng mundo, okay lang, huwag ka magpatawad. Kasalanan naman niya yan eh. Siya naman gumawa niyan sa'yo eh. Pero ano pong sabi ng Lord? Forgive just as the Lord forgave you. Sino bang standard ang sinusunod natin? Amen? Sabi ng mundo, sige na. Follow your gut feeling. Sundin mo yung nararamdaman mo. Pero ang sabi ng Lord, lean not on your own understanding. No, no, no. Okay? In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sabi ng mundo, sige, go! Ilabas mo yung emotions mo sa social media. Maraming makakaintindi sa'yo. Pero ang sabi ng Lord, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Huwag po tayong magpadala sa buso ng damdamin. Kasi marami tayong magagawang hindi magandang bagay kapag nagpadala tayo sa bugso ng damdamin natin. Amen po ba? Sabi ng mundo, sige, gawin mo sa kanila yan kasi ginawa nila sa'yo yan eh. Gantihan mo. Pero ang sabi ng Lord, hindi ko na nailagay dyan, ang sabi ng Lord, love your enemies. Sabi ng Lord, love your enemies. At meron pa po kasunod. Ito pong verse ay Romans 12 verse 4. Love your enemies and pray for those who persecute you. Bless and do not curse. Grabe. Yun ang utos ng Lord eh. Mahirap po yung gawin kung tayo lang. Pero kung kasama natin si Lord, kaya po natin. At maraming bagay pa ang sinasabi ng mundo sa atin. But bilang isa pong Kristiyano, taas po ang kamay ng mga followers ni Jesus, bilang isang true believer of Christ, we should only trust to the true source of life. And that is Jesus. Godly character, ito pong mga bagay na gusto nating mangyari sa atin, na godly character, hindi po yan overnight na nangyayari. Hindi po. An instant, grabe, ang banal mo na. An instant, hindi po ganon. But it may take days, months, or even years para po mangyari sa atin at maganap po sa atin yung godly character na ito. Huwag po tayong magpadinlang sa mundo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, never. Yes. Okay? Pwede po tayong malinlang sa mundo, pero gusto ko pong malaman nyo, pag nagpalinlang ka sa mundo, pwede kang mapahamak dyan. Amen? Ang pagiging Kristiyano po ay hindi madali. Hindi po yan bed of roses. Maybe yung iba sa atin, iba yung buhay na kinagisnan nila bago sila nakatanggap sa Panginoon. At you know what? Maraming gustong maging Kristiyano until dumating na ang time to do the Christian stuff. Kagaya ng hindi mamuhay sa takbo ng mundo, but to die for it and live for Christ. Once we truly understand what God has done for us, you know what? Mahihirapan po tayo. Madali po ba ang buhay Kristiyano? Sino magsasabing madali? Salute. Hindi po madali. Pero meron pong joy. Merong
galak sa puso na sumunod sa utos ng Lord. Kasi alam natin, yun ang tama at gusto ng Lord na gawin natin. Amen po ba? And as I end, tawagin ko po si Opa. Opa Nervy. Di po, Opa. Korean di ba? As I end, nawa po itong mga core values na ito ay tunay nating magawa. Tunay nating magampanan sa ating buhay Kristiyano. Madali po ba? Hindi. Hindi siya madali. Pero ang tanong, kaya ba? Kaya ba? Kaya. Kaya natin kasi meron tayong Diyos na gagabay sa atin. Hindi natin kaya on our own. Huwag nating angkinin na kaya natin on our own. Hindi po. Pero kaya po natin gampanan lahat ng core values na ito. Maaari pong maraming culture na ino-offer ang mundo na sundin natin. Sobrang dami. So many to offer. But as a church family, we should always base sa ating pong culture with the Lord's teaching. With the Word of God. Amen. Dati ang culture, kanya-kanyang dala ng Bible. Ngayon, dahil meron ng naka-flash na ganyan, dahil meron ng fina-flash yung speaker na ganyan, mga Bible verse, tingnan natin dinadala yung Bible natin. Which is dapat dinadala natin. Kasi ang Sunday service, Bible study. Tama po ba? Baka mamaya yung pinaglalagay ko dyan, oo lang kayo ng oo, pero hindi naman pala yan yung nakalagay. Amen ba? Ang trabaho natin dyan sa baba, check natin kung tama ba yung pinopost ni pastor o ng speaker. Mamaya iba-iba na pala yan, At baunin po natin yung mga Bible natin. Sino po dito magdadala ng Bible nila every Sunday? Amen? Balik natin yung kultura na ganun. Lord, mag-aral kami ng salita mo, hindi ko dala. Mag-aaral ka sa school, hindi mo dala yung libro mo. Diba? Question po. Gusto ba nating maayos ang kultura ng simbahan natin? Amen po ba? Gusto natin yun, di ba? Pero dapat, may magsimula ulit. Dapat may magsimula ulit. Tanong niyo po ako kung sino. Ikaw. Sabihin mo nga, ako. Ako ang magsisimula. Gusto natin makakita ng pagbabago. Simulan natin sa sarili natin. Huwag tayong magturo, itong tao na to, kailangan nito niyan. Ay, itong tao na to, kailangan nito niyan. Huwag na tayong magturuan. Lagi nating tatandaan, every message ng Lord, para sa atin yun. Ang kinin mo. Huwag mong ituro yung katabi mo, uy, para sa'yo yan, Hindi. Lagi nating angkinin para sa atin yun. At huwag sanang pumasok sa, dumating sa point ng buhay natin na nakikinig tayo ng message ng Lord. Pero may sinasabi yung speaker, tapos may naiisip kang tao, kailangan marinig to ng taong to. Huwag po. Dapat lagi mong isipin, ako to, kailangan ko tong pagbabago na to. Amen po ba?
Huwag po nating hintayin yung pagbabago sa ibang tao. Kanino magsisimula ang pagbabago? Sa atin. Sa akin, Lord, ako, unahin mo ako, baguhin mo ako. And maybe, when you start to change, that change can affect others. Tama po ba? Yung pagbabago na nangyari sa'yo, pwede kang makahawa ng iba. Amen? Sa'yo magsimula yung pagsunod sa lahat ng utos ng Lord. Sa'yo magsimula ang evangelism, ang pag-share ng Word of God. Sa'yo magsimula ang pagtuturo ng tama at paggabay sa tamang daan. Sa'yo magsimula ang pagkakaisa at pagmamahalan sa isa't isa na parang isang pamilya. At sa'yo magsimula ang godly character. Sa'yo makita ang pag-ibig, ang pagpapakumbaba at paglilingkod. Simulan po natin sa ating mga sarili. Simulan natin ulit. Nagawa na natin to eh. Balik po tayo ulit. Sa kultura ng Diyos sa loob ng simbahan natin. Amen po ba? We will all stand. And today, we hear all these words. Pero nonsense po lahat ng ito kung walang pagkilos, kung walang pagsunod. Amen? Mababaliwala lahat ng core values na ito kung hindi po natin gagawin. Anong dapat makita sa atin bilang isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano sumusunod sa utos ng Diyos. Ang totoong Kristiyano nag-share ng word. Ang totoong Kristiyano nagdi-disciple. Ang totoong Kristiyano, yung mga kapatiran niya sa loob ng simbahan, mahal niya yan lahat, walang sino-sino. At ang totoong Kristiyano, nagpapabago ng buhay sa Diyos. Araw-araw. Hindi every Sunday. Araw-araw. Hallelujah. Right now, we worship the Lord and we will thank Him for giving us the opportunity to be reminded na, Lord, gusto po naming makabalik, Panginoon, sa alignment, Panginoon, ng kultura ng aming simbahan. Lord, patawad. Right now, church, hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Hingi po natin ng tawad yung hindi natin pagsunod. Lord, sorry kung pili lang yung sinusunod namin sa gusto mo. Lord, sorry kung hindi namin sinusunod yung mga utos mo. Lord, sorry for neglecting our purpose. Lord, patawad po kung Kristiyano lang kami every Sunday. Lord, sorry for being selfish. Patawad, Panginoon, kung hindi na po namin nagagawang mag-share ng salita mo sa ibang tao. Patawad po. Patawad po, Panginoon. But Lord, today, right now, Lord God,
at this very moment, bilang isang simbahan, Panginoon, patawad po. Magmula po sa aming pastor, pababa sa aming mga leaders, hanggang sa mga miyembro, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran. Patawarin po kami, Panginoon. But Lord God, we thank you. Salamat, Panginoon, sa mensahe ngayong umagang ito. Na kami, Panginoon, ay merong purpose. That is to worship you, to glorify you, Lord God. To be a servant of King of Kings and the Lord of Lords. Lord, today we pray, muli mong ibalik, Panginoon, yung pag-iibigan, Panginoon, ng bawat isa bilang isang pamilya. And today, Lord God, we will pray, Panginoon. We will pray for each and every one of us. Lord, from now on, babalik kami, Panginoon, sa pananalangin mula sa aming pastor, sa leader ng aming simbahan, sa bawat miyembro, sa bawat pamilya. Lord, sa amin mo simulan. Sa amin mo simulan ang pagbabago ng kultura sa loob ng simbahan. God wants us to remember. Pangalan po ng ating simbahan, Son of God Church International Ministries. We are worldwide. We are meant to be worldwide. And right now, may itinatanim sa atin ng Diyos. Maybe may mga kasama tayo. May mga kapatiran tayo sa ibang bansa. And let's pray for them na gamitin sila ng Panginoon all throughout the countries na nandoon sila. Lord, use us mightily. And Lord, the vision of our church, the vision of your church, Panginoon, 1,000 churches. Di po namin kaya yun ng kami lang, Panginoon. But Lord, today, muli mong ilagay sa aming mga puso na magkakaroon kami ng 1,000 churches. Kasi meron kaming Diyos na malaki. Meron kaming Diyos na kayang gumawa niyan. Right now, patuloy tayong magpupuri sa Panginoon. All-out worship ang ibibigay natin sa Diyos. Huwag mo intindihin muna yung katabi mo. Ibigay mo yung papuri na nararapat para sa ating Diyos. O Diyos, muli mong i-realign, Lord God, ang aming simbahan sa naisin mo. Muli mong i-realign, Lord God, ang aming culture sa naisin mo, sa plano mo sa aming pong mga buhay, Panginoon. We love you, Lord. We love you, Lord. At araw-araw kami, Panginoon, babalik sa presensya mo. Araw-araw kami, Panginoon, babalik sa pagsunod sa'yo. Not on our own, Lord, but by your grace,
by your guidance, by your protection, Panginoon, araw-araw kaming makakabalik sa presensya mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. We declare, Lord God, victory upon victory for your church. Blessing upon blessing, Lord God. Revival upon